makita mong, ay, yung pera ko ay pakunti na lang. No? O kaya sabihin natin, ay, yung mga tinuturuan ko, pakunti na lang. O kaya yung mga kasama ko noon, ay marami kami pero ngayon konti na lang. Or sabihin natin, dati ang dami kong trabaho, ngayon, ito na lang. Pag nakatingin ka sa bilang, mali ang perspective mo. Parang ganito, imbis na makita mo yung kagandahan ng buong gubat, nakatingin ka lang sa isang puno. 3 puno na lang, 4 na puno, hindi. Hindi yun ang point. Tingnan mo ang buong gubat. Ang punto natin, ngayong hapon, bago tayo pumunta sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, never tayong titingin sa mga pisikal na bagay na meron tayo. Kung hindi ito ang tingnan nyo, ang pinakamahalaga sa buhay ng tao ay ang Panginoong Jesucristo. No? Hindi sukatan ang dami ng pera mo o ang dami ng tao sa ministry or ang kung anong meron ka na pwede mo ipagmalaki. Ang sukatan doon ganito. Ikaw ba, kilala mo ang Panginoon at ikaw ay sumusunod sa Kanya? Kung hindi, kahit na gaano ka kayaman, kahit na gaano karami ang ministry mo, it doesn't matter. Dahil ang tanging makapagbibigay lang sa atin ng reward, kung naalala nyo sa Sunday School, walang ibang pundasyon maliban kay Panginoong Jesucristo. Doon ipapatong lahat ng ginawa natin. Sa judgment seat of Christ, lahat nakapatong kay Kristo. Pag hindi nakapatong sa Kanya, hindi kasama. At lahat yung susunugin sa apoy, makikita natin kung ano ang maiiwan na reward para sa atin. Nagets natin? Kaya tama yung mga andun sa ating awitin, lumapit sa Panginoong Jesucristo. Nanalo ka, lumapit ka sa Panginoon. May blessing ka, lumapit ka sa Panginoon, pasalamat ka. Nagka-problema ka, lumapit ka sa Panginoon. Di ba? Mahirap ang iyong na pinagdadaanan, lumapit ka sa Panginoon. Nagets natin? Nagets ba natin? Babalik at babalik tayo saan? Sa Panginoong Jesucristo, sa krus ng Kalbaryo. No? Wala tayong ibang pinagmamalaki maliban doon. Kaya ngayong hapon, ihanda natin ating puso sa ating pag-aaral, sa ating pagtutok sa ating mensahe ngayong hapon. Pero bago ang lahat, sino ba ang merong blessing? Pagpapala, praises, na gustong ipagpasalamat sa Panginoon. Meron ba? Ayan, meron ba? Wala kayong mga blessing? Meron kayong gusto ipasalamat? Okay? Kung wala, tayo ay magkaroon pa ng isa pang papakinggan natin itong special number na ito. Ayan. Tawagin ko ang mag-special number. Ayan. Ang aawitin ko po ay may pamagat na Pintong Mahiwaga. hindi po itong pinag-practice ko kahapon. Nagulat siya. Isang pintong mahiwaga, di bukas na kusa. Si Jesus na do'y kumakato, naghihintay ng sagot. Sumagot ka na ba sa Kanya? O ayaw
sa kaluwalhatian. Puso mo'y buksan at si Kristo'y anyayahan. Kaligtasan ay tunay na makakamtan. Kaligtasan ay tunay na makakamtan. Kaligtasan ay tunay na makakamtan. Nahamon tuloy ako, may sakit pa yun. Pero ako, wala namang sakit, hindi ako makaawit sa Panginoon. Puro totoo po yun mga kapatid. At kung sino pa yung mga, sabi ng Bible, kung sino pa yung mga sira, sino pa yung mga masama, yun ang ginagamit ng Panginoon. Di po ba tama? Si Pablo, masama yun eh. Killer yun ng Kristiyano, pero ginamit ng Diyos. Ang tanong, ito yung magandang tanong, nagagamit po ba tayo ng ating Panginoon? Amen. Para paalala nyo, mga kapatid, sa Sunday, sana po ay mag-meeting tayo ng mga professionals. Minsan, binigay sa akin ng Panginoon na hindi na tayo yung dati. Nandun tayo sa peak ng buhay Kristiyano. What's next? Pagkatapos ng ganitong buhay natin, anong susunod? Okay? So sana po, bigyan tayo ng wisdom ng Panginoon. Ano bang pag-usapan natin? Ano ang susunod nating hakbangin na tayo po ilagpas na doon sa edad ng mga bata kayo nung araw? Ako rin, hindi na rin pa bata, patanda. 61 na po ako ngayon. After this week. Ang bilis pala ng panahon, Sister Clarita. Ang bilis ng panahon. Ang tanong ulit, nagamit mo ba yung panahon, yung oras na binigay sa iyo ng Panginoon para sa kapangyarihan at kapurihan niya? Yun ang hindi natin masasagot ngayon. Nagamit ba tayo ng Panginoon? Di ba? So, purihin ng Diyos. Ngayon po may tatlo akong text na gagamitin sapagkat ang ating pinag-aaralan ay ang buhay ng ating comforter, which is the Holy Spirit. Gusto ko sana magtagalog, pero hindi pwede. Hirap ako. Pilipit ang aking dila. Okay, umid ang aking dila sa pagbanggit ng mga wikang malalalim na Pilipino at ang ating mga hawak na Biblia, salita ng Panginoon, ay matitingkad na nga sulat ng King James Version. And alam nyo ba mga kapatid, ang dyablo ay nagkopya ng Queen's James Version. Alam nyo na ba yon? Yung ating Bible na sinusundan ay King James. Sino ang nagawa ng Queen James Version? Para doon, wag daw nating aapihin ang mga lalaking nagpupusong, kaya siya Queen's James Version. Ang nakalagay doon, mahalin natin ang ating kapwa kahit ano ang kanyang kasari. That is devil's version. Kahit ano pang gawin nila dyan. Laganap na po sa Europe, pababa na yan dito kasi papadala sa atin. Kasi yun po ang gusto ng mundo. Okay, now, bago po tayo magbukas ng mga talata tungkol sa ating tagapagligtas, comforter, at tagapagbigay ng aliw na walang iba kundi ang persona ng isang Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng aliw. Hindi comfort, English yun eh. Nagbibigay aliw sa ating mga kahirapan, sa ating mga problema, ay tawagan po natin ang ating latag ng tunog sa ating piano upang ating awitin ang Holy Spirit thou art welcome. Naging English. Okay? Pag-aralan niyo po, yung mga hindi pa alam po itong Holy Spirit, may nagtanong sa akin dito mismo, Pastor, bakit kailangan nating i-welcome ang Holy Spirit? Sinong sasagot? Bago tayo umawit. Kailangan ba nating i-welcome ang Holy Spirit? Nasa atin yun? Sinong sasagot dito? 5, 4, 3, 2, 1. Kayo. Bakit kailangan nating i-welcome ang Holy Spirit? Nasa atin yun eh. Why? Di nyo ba alam? Pagising pa lang natin kaninang umaga, na-open na ang Holy Spirit sa atin. Na imbis, Lord, Holy Spirit, thank you. Ang ganda na tulog ko, binantayan mo ko. Sabi mong ganyan. Holy
Holy Spirit, thou art welcome. Awitin po natin sa mga dinakakala. Sino pong alam itong awitin ito? Medyo lakasan po ninyo. Okay. Ayan, tinutugtog po niya. At awitin natin ang marahan, ang unang bahagdan o ang unang grupo. Sabay-sabay po natin marahan na may pag-unawa. Sabay-sabay. Sing. Holy Spirit. Inuna ba natin ang personang nakatira sa atin o inuna natin ang mga bagay na gusto nating unahin? Kayo, pastor, kung kayo ang tatanungin, mga kapatid, alas 4, may sariling alarm ang Panginoon para sa atin. Hindi ba na ako nagbukas ng Biblia pero ako po'y nanguna, Lord. Naharnawa ang linggong ito, ang pagbigkas ko mamaya, kayo ba nala Espiritu mag-screen na hindi lumabas ang masamang salita, kundi yung salitang nakapaggagaling ng sugat. Mga tao lamang po tayo. Sa pangalawang bahagdan po, at awitin natin. Okay? Sa presensya ng Diyos, kaya niyang baguhin ka. Kaya niyang linisin ka at ibalik ang dating sigla na kung paanong nalungkot ang Banal na Espiritu, ay kung hingi tayo ng tawad, siya po ay muling gagalaw sa ating buhay. Sa chorus po, sing, Lord, in thy presence there's healing divine. No other power can save, Lord, but thine. Holy Spirit, malugod sa ating inawit na kung ang iba ay nahihirapan, nangihina, tayong mga malakas, tulungan natin silang nangihina, magmula sa ating mabibig, gamitin tayo ng Banal na Espiritu na ma-encourage, lumakas sila sa biyaya ng Diyos. Tatlong text po ngayong hapon. Una po, Ephesians 5:18, tandaan nyo ng yung mga daliri. Ephesians 5:18, ang susunod po ay 2 Corinthians 6:16. Chapter 6 ng pangalawang Korinto, kabanatang 6 at talataang 16. Okay, at least nabuo ko yung Tagalog. Ulitin ko po, pangalawang Korinto, kapitulo 6 at talataang 16. O, sabi ng Espanyol. Ang pangatlo pong teksto na ating babasahin, unang Korinto. Okay, kanina pangalawa, ngayon ay unang Korinto, kabanatang 6 at 19. Nandiyan na po, may tatlo na kayong daliri na katanda. Unahin po natin ang Ephesians 5:18. Okay? Tayo po magsitayo sa pagbigay galang sa salita ng Diyos. Sabi po ng Ephesians 5:18, sabay-sabay po, Ephesians 5:18. Ang sabi ay, sabay-sabay, and be not wherein exists, but be filled with the Holy Spirit. The reason why kumanta tayo na, Holy Spirit, thou art welcome. Wala bang Holy Spirit? Nalulungkot siya sa mga ginagawa natin.
Next, pangalawang Korinto, Kapitulo 6. Okay, 2 Corinthians chapter 6. Wala yatang 2 Corinthians ang aking Bible. Hindi makita eh. Manipis masyado. Ayan. Okay, 2 Corinthians chapter 6 verse 16. Sabay-sabay po. Verse 16. Go. And what? You know not that it's joined is one. For two sets. Okay. Okay. Mali yung aking nabuksan. Anyway, ang susunod po ay 1 Corinthians 6:19. Bibiglasin natin. Ayan. Kasi 16 kanina. Okay. Ang pakipag-isa mayroon ng R. Okay. 6:19 po. Sabay-sabay. 1 Corinthians 6:19. What? You not doubt that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which you have of God, and ye are not of your own. So itong tatlong ito mga kapatid, dito nyo malalaman kung paano ang Banal na Espiritu pinupuno tayo. Inampisa niya sa Ephesians 5:18, huwag tayong magpakalasing sa alak na ito ay nag-aalis sa atin ng katinuan, bagkos mapuno tayo ng Espiritu. Be filled, ang sabi doon. Sa 2 Corinthians, o dito na muna tayo, dahil nandiyan na yan, hindi ba nyo nalaman na ang inyong katawan, di ba? Ay hindi ito pag-aari natin, dito ay temple. Sa pangalawang Korinto, chapter 6, verse 16, ang sabi doon, di ba? Okay. Chapter 6, verse 16 ng 2 Corinthians, ang sabi niya doon ay, ayan, anong pakikisa? What agreement at the temple of God with? Okay. Huwag niyo sabihin yung mga idols na nakasabit. Huwag yun. Ang di nyo alam, yung idols ng iyong mga sarili. Kasi may idols ang puso natin, di lang ninyo masabi yan sa mga tao, sapagkat iyan ang gustong-gusto mo. Kahit natutulog ka, kahit nakapikit ka, yan ang lagi nasa isip at kaya napapanaginipan mo pa nga eh. Yan po ang idols. Pag sinabing idols, ang mga bagay, okay, ulitin po, ang mga idolong ito yung mga bagay na naghihiwalay sa iyo at ng iyong Panginoon. That is your idol. Ano ba naghihiwalay sa iyo sa Panginoon? Trabaho. Ano ba naghihiwalay sa iyo sa Panginoon? Anak. Ano ba naghihiwalay sa iyo sa Panginoon? Yung katipan mo, kausap mo. Mas mahalaga kaysa sa Panginoon. That is your idol. Tayo po ay manalangin na kailangan nyo. Salamat po sa pagbabasa ng isalita. Ngayon, Panginoon, na amin ang alam. At paulit-ulit po namin itong aaralin sapagkat ang aming katawan ay templo at binayaran po ito ng imang na dugo upang ang Banal na Espiritu ay maninaha, ang Espiritu ay manirahan, hindi na siya ay nalulungkot, kundi siya dapat ang nangunguna sa aming mga buhay at puso. Sa pangalan ni Jesus sa aming kalingan, kayo po manguna, Banal na Espiritu, lead us, teach us, guide us. In Jesus' name, amen. Thank you very much po. So, ang pag-uusapan natin ngayong gabi o ngayong hapon, okay, the filling of the Holy Spirit. Kaya po yung inawit natin kanina, totoo yun. Kaya yung nagtanong sa akin, kung mapapansin niya ang buhay niya sa ngayon, sana maunawaan niya, yung tinatanong niyang mahalaga, yun ang umaatake sa kanya. Okay? Kasi, bakit mo tatanungin siya? Basta nakatira sa atin yung Banal na Espiritu, bakit kailangan i-welcome? Doon po siya nagkamali ng kanyang sapantaha, kanyang pananaw, akala niya, ay lumalayo, i-welcome, hindi. Nalulungkot siya sa mga bagay na iniidolo natin bago ang ating Panginoon. Ito yung nag-aagaw ng atensyon natin sa ating Panginoon eh. Kaya nga nung minsan ako, ito po sa mga nag-iisip na mag-asawa, mga single kayo, may time na dumating, wala pa noon uso ang cellphone, sabi ko sa prayer ko doon sa second floor namin sa simbahan sa Quezon City, lumuluhod ako doon mag-isa, Panginoon, lagi na lang po yung babaeng yun nasa isip ko. Alisin mo po siya kasi siya po magiging hadlang sa ating dalawa. Kung siya po magiging dahilan para tayo magkalayo, ilayo mo siya, Panginoon. Alam niyo, pag-uwi ko, pagbaba ko doon sa lalagyan ng sulat, mayroon doon article na tama naman na encourage ako. Hinanap po sino may gawa. Ayaw magsalita yung mga babae. Na-trace ko yung dati ko palang girlfriend. Dati pong girlfriend kasi ngayon, misis ko na. Okay. At kanina may nag-aano sa akin na, Pastor, ano kaya mag-topic kayo sa mga kabataan? Panahon na po siguro. Okay? Unang-una, kasi bakit Holy Spirit, bakit pag-ibig ang pinag ni Pastor? Kapatid, papunta yan doon eh. Diba?
Ako'y natutuwa yung ating mga young people may trabaho na. Ang dapat nilang aim at ang kanilang pananaw, tulungan muna yung kanilang family. Hindi yung uunahin mo na yung sarili mo. Di ba? Hindi ka pa nga nag-ilang taon sa uunahin mo. Hindi yun, okay? Maging tayong reasonable. May banal na espiritu ka. Nagagawa mo ang magbigay ng kapurihan sa Panginoon at nakakatulong ka sa pamilya. Okay? Yun lang po, wala namang problema doon. Now, bakit natin nababanggit yan? Sapagkat ang Holy Spirit nalulungkot. Isa sa kinalulungkot ng Holy Spirit, na imbes nakapokus ko sa mga pinapagawa ng Diyos sa iyo, nakapokus ka lang sa isang bagay. Diba? Pagkalilan mo igi. Kasi minsan ang mga taong lasing sa kung anong may gusto siya, lasing talaga siya doon. Okay? Pag-ingatan natin ang ating mga sarili na hindi tayo malasing sa alak, kundi sa, ano sabi ng Ephesians, di ba? 5:18, pakilabas. Ephesians 5:18. Okay, ito po yung ano ng Banal na Espiritu dito eh. Kaya sabi niya, huwag kayong magpakalasing sa mabagay na amoy pa lang ng alak, gusto mo na siyang puntahan. Amoy ako ng alak, gusto kong uminom. Gusto ko yun. Yung mga, kaya ang Holy Spirit dito mga kapatid, lalo't wine, speak, or the sign of the Holy Spirit, minsan magpipray ako na makapag-lesson ako tungkol dito. Okay? Kaya ang sabi niya dito, magpakalasing kayo, huwag sa alak. Kung alak naman ay isa sa simbolo ng Holy Spirit, dapat malasing tayo sa Holy Spirit. Dapat ang Holy Spirit ang namumuno sa ating buhay. Hindi kung ano-anong gusto natin. And that is flesh. Di ba ba? Napakadali lang naman unawain yan. Kung ang alak sa Biblia ay sign of the Holy Spirit, nasabi ng Biblia, dapat doon kayo malasing. Hindi sa mga bagay. Okay. Hindi yan ang tapat natin. Okay, baka mapusan tayo mapunta. Now, there are 3 reasons dito sa ating introduction dito, mga kapatid. Bilang na pinag-usapan natin ang tatlong text, okay? Una, ay upang tayo ay mapuno, to be filled with the Spirit. Nandiyan ba yan? Ito po. Alisin natin ba to be filled with the Spirit? O yan. Yun po ang ating pinaka-main. At dito, unang command sa kanya ay dapat sundin natin. Ang sabi diyan ay mapuno tayo. So dapat ang command na ito ay dapat sundin natin. Utos ng Panginoon yan eh. Pag-aralan niyo maigi po ang pagkasulat. At huwag kayong magpaka. Utos yan eh. Hoy, huwag kang magpaka. Di ba? Para utos yan ng Biblia. Sa pangalawa po ay yung ating responsibilidad na ating ipulpil ang mga bagay na ito ay lumalabas. Number 1 is obligation or obedience. Number 2 is obligation natin. Obligado tayo na sumunod. Bakit utos yan eh? Okay? Huwag ka muna magpakalasing sa mga gusto mo. Kundi dapat malasing ka sa nais ng Banal na Espiritu na magpakapuno ka muna. Pag puno ka na ng Espiritu Santo, saka mo na gawin ang gusto mo at ang Panginoon maglalagay sa iyo ng mga planong maganda para sa iyo. Hindi yung pangunahan ka. Inaalala pa ako isang pastor sabi niya ganyan. Yung word na ginamit doon sa isa, what? Did you not know? Sabi niya, ang pagka-translate niya ganito doon sa kanyang congregation, ano? Wala ka bang mata? Sabi ko, masakit yun eh. Hindi yun preaching. Pambira yun, okay? So dito po ay, una, obedience, doon sa verse na ito, to be filled with the Spirit, obedience. Pangalawa, obligation. And number 3, okay, ito ay kailangan natin gawin, opportunity. Hindi lahat ng opportunity na kumakampi sa iyo ay may favor ang Diyos. Baka naman ay mas marami nang nasusunod sa atin ay ang gusto ng ating spirit at hindi ang Holy Spirit. Lagi niyo tatandaan, sa ating puso may isang bangko, may isang trono sa ating puso. Ang trono na yan, is lang ang dapat nandiyan. Sino kaya sa dalawang S? Yung kanyang self o ang Spirit of God? Sino ang nakaupo sa trono ng puso natin? O baka naman, mayroon kasing nangyayari niya na, dahil nandito tayo, aktibo tayo, kumakanta tayo, nalagalakad tayo, pero doon sa kanyang puso ang nakaupo ay hindi ang Espiritu Santo, kundi ang self. Pag sinabi natin self sa Bible, this speaks
of your flesh. Hindi po nalulugod ang Diyos dyan. Okay? Ang tawag dyan sa ating layman's terminology ay sarkikos. Yun po yung nasa morgue. Yan yung laman ng patay. Sa Espanyol, la muerte. Okay? Katawang walang buhay. Self or flesh. Okay, so there is three things na tititingnan natin. Una ay ang paano tayo na-convict ng Banal na Espiritu. John 16 verse 7 to 11, ating titingnan po ito, tunghayan po natin, madalian lang. Hindi po ito exposition, kundi tungkol ito sa Banal na Espiritu. Paano siya na-convict na tayo ng Banal na Espiritu, kinumbict niya tayo sa pamagitan ng mga ginawa niya sa John chapter 16 verse 7 hanggang 11. Okay? From verse 7, basta natin sa verse 7. Gayon may sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, makabuti sa inyo na ako'y umalis, sapagkat kung hindi ako alis, sabi ni Jesus, sabi niya, ang mga aliw ay hindi darating sa inyo. Kaya kailangan niyang umalis sa ating lugar. Doon sa spiritual, uwi siya. Okay? At ako'y umalis, siya susubuin ko sa inyo. Okay, verse 8. At pagdating niya, kanyang ano daw? Ito yung sa Tagalog. Pero sa English, He will reprove, susumbatan ang mga kasalanan, okay? Tungkol sa kasalanan, sa katuwiran, at sa katulan. Kasi tayong mga pinili ng Diyos, o kayong mga hinirang ng Diyos, namumuhay tayo na may righteousness. Di ba? O, tingnan mo, bakit tayo sa mga trabaho natin, inoobserbahan tayo ng ating mga supervisors. Tapos yung supervisors, magre-report doon sa kanilang mga nakatataas. Tapos magre-report sila. Ito po yung nandyan na trabahador natin na nagpapakita ng kakaiba sa lahat ng trabahador natin. Kakaibang ginagawa niya. Kakaibang kinikilos niya. Bakit ano bang mayroon yan? O-observe sila ulit. Sasabihin ng pinakapuno, o sige, obserbahan niyo ulit kung bakit kakaibang kinikilos niyan. Pagdating sa mga bagay na hindi nakakalugod sa mata ng Diyos, hindi siya makikialam doon, hindi siya sasali. At pagkos ay mag-witness siguro siya or gagawa siya ng hindi man siya inuutusan, pero ginagawa niya ng doble ang kanyang trabaho dahil siya po'y pinapakain sa kumpanya yon, siya po'y mahal niya ang kumpanya at pinapakain siya ng Panginoon sa kumpanya yon, kaya minamahal niya ito. O yun po ang kaibahan doon eh. Sa kanyang susupatan ng salita tungkol sa kasalanan ng sa katwiran. Pag sa labas ko mo, wala na tayong righteousness din eh. Nakikiparehas na tayo sa ibang trabahador. Kung anong kilos nila, parehas na ng kilos mo. Dapat makita pa rin yan, kaibahan natin. Sapagkat mayroon kang Banal na Espiritu na siyang naglilid, nagtiteach, nagagay sa atin ng ating righteousness na ginagawa araw-araw. So dito po ay, ang ibig sabihin niya dito sa verse 8 ay napakahalaga. Verse 9. Tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila sumasampalataya sa akin. Verse 10. Okay? Tungkol sa katwiran, righteousness sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi niya ako makikita. Verse 11. Okay, last. Tungkol sa kahatulan, sapagkat ang pinuno ng sanglilang ito ay hinatulan na. So, hindi dapat tayo doon na-identify kasama ng sanlibutan at mayroong boss ito, mayroong itong hari. Kaya dito po, doon mapapansin natin, okay, ang word na tayo'y binago na ng Diyos. Nung tayo po ay nagkaroon ng conviction sa pamagitan ng Banal na Espiritu, sabi ng Ephesians 2:1, na tayo dati lumalakad dito, tayo mga sumbirin, mga patay tayo, wala tayong pakialam sa Diyos dahil tayo makasalanan. Pero ito po ang grasya ng Diyos. Ito ang kahabagan ng Diyos na ginawa sa atin. Ayon po sa Ephesians 2, verse 1 and 2, ang sabi doon, tingnan niyo po, verse 1, okay? Kayo nooy mga patay din sa inyong pagsalansang against sa gusto ng Banal na Espiritu at mga kasalanan. Verse 2, at dati niyong nilalakaran ito. Kaya madali baga sa ating bumalik doon, mag-backslide. Kaya ito mga kapatid, ang warning nyo sa mga kapatid nating, ang dali bumalik doon. Kasi dati nilang ginagawa, yan eh. Ang mahirap sa panahon natin ay may Banal na Espiritu ka, hindi mo na ginagawa yung dati. Kaya ito ang bago dapat. Kaya lang, dahil sanay ka doon, kaya ang dali mong bumalik. Kaya mapapansin mo ang kanilang kilos, ang bilis nilang bumalik sa dati. Dati lang kasi gawian yun eh. So ngayon po, ang sabi ng ating text sa Ephesians 2,
na tayo binago. Dati natin nilalakaran yan, pero dapat makita ng mga tao na tayo may banal na espiritu habang tayo nagkikipaglaban sa mga temptation ng ating laman, dahan-dahan tayong napupuno. Pinupunuan tayo ng banal na espiritu na ang sabi sa ating text sa Ephesians 5:18, and be ye not drunk with wine, na kung saan mayroong excess, but be filled with the Spirit. Okay, so, Titus 3:5, doon po yung regeneration natin, di ba? Sabi ng Titus 3:5 doon. Okay, 2 beses na binanggit yata doon yung regeneration sa Matthew 19:28. Okay, Titus 3:5, may relasyon po ito sa ating kaligtasan. Sabi ng Titus 3:5, okay, iniligtas niya tayo. Tayo ba yung naghanap? Salamat nga tayo binuhay ng Espiritu Santo nung tayo mga patay. Nagtiyaga siya, nagkaroon siya ng grasya. At wala naman tayo may interest na umalis doon sa nilalakaran natin yung dati na kasamaan. Pero dahil sa ginawa ng Banal na Espiritu, at least nakaintindi ka, nakarinig ka. Bakit sino ba gumawa yun? Dahil sa pagsisimba mo? Dahil sa dinadala ka ng mama at lula mo? Hindi yun eh. Ang gunawa ng Banal na Espiritu, diligtas niya tayo, hindi dahil sa magawa natin ginagawa sa katwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan lamang. Nahabag lang siya, kaya ngayon, di ba, ang ating ginagawang ito, sabi kanina, wag nating titingnan na simbang ito sa dami. Wala pa pong maraming punong-puno sa kanilang kongregasyon na nakarating ng langit lahat. Ang negative nga dito pag dinaan na doon sa apo yung ating mga kagagawan, may matitira kaya? Ako minsan iniisip ko, Lord, may matitira ba sa mga ginagawa ko dito? Siguro wala Kasi kulang ang ginagawa ko para sa Panginoon. So siguro hindi lang ako, sabi ng Biblia. Kaya dito po ay sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at pagbabago ng pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya yun po ang isang bagay na kapag tayo ay ang banal na Espiritu hindi lulungkot sa ating mga buhay, kapag nag-iisip ka lamang ng isang napakaliit lang na pwede ka magkasala, susunod na yung still small voice ng Holy Spirit. Huwag mo dapat ginagawa yan Di ba? Binago ka na. Tapos ito pa. Di ba pagka nakagawa tayo ng mali, tapos ito na, nag-confrontation na. Talaga namang mali ginawa mo. Doon ngayon susurot ang Holy Spirit. Di ba? Kasi dati kumbaga sa'yo, umayos ka ng pumumuhay. Tingnan mo, nagbigay ka ng kahihiyan sa pangalan ng Panginoon. Di po ba ganun ang nangyayari sa atin Pag nakagawa tayo ng mali, lalo tayo nakukonsensya. Lord, hindi ko po sinasadya yun. Diba? Ito kasi, magtuturo tayo sila man. Dala mo yun dapat natuturoan natin sila. Kaya dito po, sabi ng Titus ay pagbabago sa pamagitan ng ang nagbabago ng ating mga likes, panlasa, gustong panoorin, walang iba, kundi ang banal na espiritong nasa ating buhay. Si David, pag nagtuturo sa school, diba, madalas tayong winawarningan. Sa akin, ang aking tablet, pagka nagbukas ako, titingnan ako ng message, magpapapap yung kuno tapos ang mata ko nadidikit. Hindi ko muna alisin kasi Tagalog. Okay, Tagalog. Maya-maya, nagdadrama na. Ang daming nagpapapap dyan, mga kapatid. Kung ang banal na espiritu nasa puso mo lagi, sabi sa isip mo, habang tinitingnan mo, yan ba dapat ang ikalalago mo bilang Kristiyano? Harinawa, mga kapatid, ito po ay isang lesson sa atin na ang sabi po sa unang natin, na tayo ay kinukonvict ng Holy Spirit ayon sa John chapter 16, pagdating sa Titus 3:5, tayo ay binago. Ginising tayo ng banal na Espiritu doon sa ating maling lakad, at ngayon dapat pag nakita mo yung maling lakad mo nung una, maghinawa ka na, mandiri ka na dapat Pero alam niyo kung anong nangyayari? Pag nandoon siya sa kanyang kwarto, pag nandoon siya sa loob ng ano kaya ginagawa niya? Di mo ba? Hindi natin alam. Pero ang banal na Espiritu alam ito. Kaya dito po ang sabi niya, sa letter A din, sa point 1 natin na kinonconvict tayo ng banal na Espiritu, doon po yung sa John 1:12-13, matatagpuan natin yun na ang salvation ay galing sa Diyos. Hindi po yan sa gawa natin kasi lahat talaga tayo, ang ating gagawin ay puro pababa. Puro kasalanan. Subalit, salamat na lang, ang Diyos ay may habag, tayo'y binago, tayo'y na-born again. Yung sa John chapter 3 verse 3, natin ang word doon, come from above.
ang kaligtasan ay hindi galing sa baba, galing sa langit. Pinadala ng ng Ama ang kanyang bugtong anak upang ang sino man manampalataya. That is, pag tinanggap mo ito, ang tawag doon, kayo ay naging born again. Okay, so dito po ay new birth, John 3, 1-8, spiritual resurrection, Romans 6:13, Ephesians 2:5, naging kang new creation. Yun po yung tatlong tawag sa isang tao na siya po ay kinonbig at ginising ng Banal na Espiritu, at nung naginising na siya, dahil patay siya, nung siya'y buhay na, ay ganun ba ang salita ng Diyos? Ang sino mo lang tumanggap, maliligtas. Kasi may rami doon nagkakangklod. Sabi doon sa John 3:16, for God so loved the world, okay, that He gave His only begotten Son. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang magsimba, maliligtas. Baka, okay? Pangalawa, baka ang sino mang mag-pray at magsimba, baka maligtas. Ang pangatlo, upang ang sino mang sumampalataya kay Kristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So yun po ang katotohanan doon. Maraming nag-aakala na ako ay lagi nasa simbahan, baka ang Banal na Espiritu na sa hindi natin masusukat yan doon. What? Did you not know? Na tayo po ay binayaran? Hindi na po natin ito pag-aari. Pero anong nangyayari? Yung hindi mo pag-aari, yung hiram na buhay, yung hiram na katawan, saan mo dinadala? Ito yung nakakatakot. Na dapat pagka oras ng 6:00 pagkakain, dadali mo doon sa pagluhod kasama ang iyong pamilya, nagpapasalamat sa Diyos sa maghapong pag-iingat. Hindi eh. Nandoon ka sa isang bagay na gustong-gusto ng puso mo at doon ka lasing na lasing. Be not drunk with wine wherein exists, but be filled with the Spirit. Napakadaling sabihin, Pastor, pero lahat tayo dito nahirapan. Okay? So, ito po ang mapasin natin doon sa first point ng conviction of the Holy Spirit. Wala po tayong ginawa. Ang Banal na Espiritu ang nagkusa at gumawa. Kaya pagdating doon sa mga grupo ng mga simbahan na si Yahweh lang, si Jehovah lang, walang Holy Spirit, walang Jesus Christ, huwag na po kayong maniwala. Ang mga yan po ay mga kulto. Pag sinabing kulto, wala silang paniniwala sa personalidad ng Diyos. Bakit po? Ang Diyos po ay isa. Pero yung tatlong personang ito, nagkasundo sila sa gawain na ang anak niya, si Jesucristo, ay iwanan ng langit para sa iyo at para sa akin. Pero ang saya niya doon, inaawitan siya. Iniwanan niya ang kanyang rangyan ng buhay, naging mahirap, nagkatulad sa isang tao para maging mahirap upang abutin tayo, upang tayo nung siya'y namatay sa krus, nabuhay tayo, at yung karangyaan na pinagkikinabangan natin ngayon, dapat si Kristo ang buhay dito eh. Pero nagpalit tayo. Si Kristo nang matay alang-alang sa iyo para mabuhay ka. Ngayon, anong ginagawa natin sa ating Panginoon? Wala ang Panginoon ngayon, nasa langit siya. Pinaghanda tayo ng ating titirhan. Pero ang persona ng Banal na Espiritu nandyan, dapat hindi natin pinalulungkot. Kaya lang mga kapatid, ang laging ginagawa natin, Lord, alam ko naman, mahal mo ako eh. Pero ito muna ang gagawin ko ngayon. Kailangan ko ito eh. Nagbibigay ito ng sigla sa aking laman. Nagbibigay ito sigla sa aking future. Amen! Kaya harinawa mga kapatid ay di tayo magkamali sa leading, sa guiding, at pangunguna ng Holy Spirit. Kaya dito po ay pangalawa, pwede nyo ba ito isulat, Rage, na the point number 1 natin is the conviction of the Holy Spirit. John 16 verse 7 to 11. Number 2 na tayo, para di tayo mag-overtime. Alam ko, tutulugan nyo na naman ako rito eh. Okay, bibilisan ko na. Okay, letter B doon sa conviction ng Holy Spirit, 1.B, 1.2, di ba? Sa inyong, natuto ako nito sa inyo eh. Nung araw namin, walang ganyan. Okay, the indwelling of the Holy Spirit. John 14, 16, and 17. Paano naman siya nag-indwell? Ito po ang isang sample natin. Di ba dito pagdating nyo malinis? Matutuwa ba kayong mag-iikot-ikot dito kung puro yan basura, may mga dahon, may mga tae ng aso dyan, may mga kung ano-ano dyan? Matutuwa kaya kayong mag-ikot-ikot man lang dito? Kung marumi ang ating bahay, sambahan? The same with the Holy Spirit. Baka naantok na kasi kayo eh. Ang Banal na Espiritu, hindi siya natutuwa kung dumi-dumi ng buhay natin.
Di po ba? O, tingnan natin po ang text. John 14, 16 and 17. Okay, sabi doon, kung mahal niyo ako, ano ang sabi ng Panginoon? Okay, para mawala ang antok nyo. Tatayo kayo pag tinawag ko kayo. Ano ang mga utos ng Panginoon? 10 lang ito. At least makuha nyo from 1 to 5, God side, 6 to 10, human side. O, dito tag-5 kayo. 5 sa inyo, sa Diyos, 5 sa inyo para sa tao. O, number 1, Exodus chapter 20 verse 1, thou shall number 2. Number 2. 5 yun eh. May isa na. 4 pa. Open your Bible, Exodus chapter 2. God's side. Okay, wala pa. Ito kayo, handa na kayo. 5 po yun, pang tao. Ano yan? Hindi ko na yun, ako. Thou shall not do any given image. 2 na. May isa pa. Itong araw na to, ano to? Nakalimutan nyo. Itong araw ay... Ayaw po. At least, nagising na kayo. Lumusot pa eh. Thank you. Pangatlo, thou shalt use the name of the Lord in... Nakita mo nagsaksakan. Lord Jesus. Grabe naman. Ginamit yung pangalan nun, saksakan na nga. Nadulas, sabi niya, Jesus, nadulas lang eh. Thou shalt not use the name of the Lord in vain. Pang-apat, remember that? Sunday. Sabat. Mga sabadas tayo. Number 6, number 5. 4 lang. 4 lang ba? Sure kayo? Asan yung Bible ko? Isa pa, 5 yun. Sige na nga. Para, kasi maubos ang oras ko. Doon sa human side. Ito lang, mayroon isa. Thou shall not kill. Adultery. Sasagot mo rin sila eh. Wag daw magnakaw. Pang-4. Okay, panghuli. Number 11. Number 11 ba? Walang number 11. So mga kapatid, yung 10 ito, sa 10 lang ha, sa 10. Pero isa lang dito, ma-violate mo. Yung, pangilan yung, thou shall, yung Sabbath day, pangilan yung pang-4. Sabi nyo, igalang ang araw ng Sabat. Ay, nasaan ka na, pagkatapos ng kainan? Hoy! Grabe ka naman, pastor. Tanong ko sa iyo. Ang buo, kinalahati mo, tama pagsunod, hindi. Di ba half-hearted yun? Anong tawag ng kalahati? Half. Ang pagsunod ba? Whole heart o half heart? Dapat whole. Di ba kayo nagsabi? Pero pag Sunday, gusto ko nakikita ko kayo maghapon. Grabe naman si pastor. Yun na nga po. Hindi tayo nagpipilitan dito. Okay ba? Pero ang sabi dito sa ating binasa, okay? Asan na isa? Ang unos ng Panginoon ay tayo dapat sumunod sa kanyang utos. Kung sino man ang kanyang tagasunod, you should follow Christ. Okay, so yun po yung palawa. Nag-i-indwell ang Banal na Espiritu sa John 14, 16 to 17. Balikan po natin, John 14, 16. Okay, pakibalik. Okay. Hingin nyo, verse 16. At hingin ko sa Ama at kayo'y bibigyan niya sa isa pang pang-aali upang makasama niyo siya sa pagpakailanman. Bakit sinabi niya rito makasama niyo? Kasama naman talaga natin. Kaya lang ang problema, nung nalungkot siya sa ginawa mo, kasama po siya pero hindi na po siya nagpapangsyon. Sa isang ilaw na napunde, ang ginagawa natin, pinapalitan. Or, kung medyo, dito ay marumirom, pinupunasan. Pero paano pag talagang ang dami niyang nagagawang mali, napupundi siya, di ba? So dito ay, mapapansin natin po dito sa sinabi ng ating indwelling Holy Spirit, ay na dapat ina-anoint tayo sa bawat sinasabi natin. Isang bagay na mapatunayan na tayo indwelled,
tayo'y mayroong, pag ikaw ay nag-aarkila ng room, kung halimbawa estudyante ka, anong tawag doon? Ano yun? Yan, di ba? Boarding house. Ang ganda ng word, boarding house. Mayroon doong nakatira. Anong tawag doon? Mayroong border. Okay? So therefore, yung border mo ay ang banal na espiritu. Matutuwa kaya siya na yung kanyang tinitirhan ay puro sira, puro dumi, hindi siya makakapenetrate. Okay? Yan po ang parang illustration natin na kapag ka ang banal na espiritu ay hindi na kumikilos sa iyo, nasusuffocate siya, nalulunod siya sa sobrang usok doon sa dormitory mo niya, sa kanyang inaarkilhang inuukupahang bahay na siyang nakatira sa atin, punong-puno ng dumi, hindi po siya makahinga. Nasusuffocate siya. Ay, nakuha po ba yung ibig sabihin? Ganun pong Holy Spirit eh. Kaya huwag po natin sabihin na although tayo ay perfect in attendance, nagbabasa ng Biblia, dapat tatanungin nyo ang ating gauge habang tayo ay nagsasalita. Hindi pa man tayo nagbubukas ng ating bibig. The glory of the Word of God and God ay napapansin ng mga taong kausap natin na para bang mayroong liwanag na nakikita sa iyo, na para bang na-attract sila sa buhay mo because of the indwelling Holy Spirit na nasa atin. Yun po ang ibig sabihin diyan. Okay? Kaya dito po sabi ng Romans 8:9, kung ang isang tao wala ang banal na espiritu. Pakilabas po, Romans 8:9. Kapag wala ang banal na espiritu, ano daw? Tingnan po ninyo. Okay? Ngunit kayo wala sa laman. Okay? Hindi na po tayo sa flesh. Hindi na tayo binago na, tayo born again na. Okay, sabi doon, but in the Spirit, yamang nananatili sa inyo yung Espiritu ng Diyos, subalit kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, huwag po kayo maniniwala sa mga kulto dahil may pangalan silang Kristo. May Kristo sila? Ito yung verse. Diba? If any man have not the Spirit of Christ, tingnan niyo po ang karakter ng isang may Kristo. Diba? Pag sinuntok siya sa kaliwa, bibigay niya ang kanan. Diba? Pag inaapi siya, hindi siya lumalaban. Pero ang mga taong nagsasabing may Kristo, pero gumagawa ng paglaban, ang sabi dito ng verse, okay, ay hindi kay Kristo. Siya ay sa mga kusto, o mga kulto o sa demonyo. Okay? So yun po ang tinutukoy dito. Pangatlo, okay, una, yung tinatawag na regeneration. Pangalawa, ini-indwell tayo. Kasi na-born again na tayo, binuhay tayo ng Banal na Espiritu at ngayon tinitirhan niya tayo. Tayo yung boarding house niya. At hindi siya makakilos kung tayo ay punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng karumihan. Pangatlo, Ephesians 4:30 sa ating text, doon tayo ngayon niya tatandaan. Lalagyan tayo ng seal. Hindi yung tandaan na pala tandaan, kundi may tatak tayo. Seal, Ephesians 4:30, ang sabi ay, sabay-sabay, huwag ninyong na nasa pamagitan niya, kayo'y let's analyze the word. Huwag na natin anong meaning. Analyze lang po natin ang simple lang. Number 1, ito po ang sabi niya. Sa unang linya, anong sabi niya? Huwag niyong papapighatiin ang banal na espiritu. Tapos ito na. Isang araw may parable ang Panginoon. Mayroong isang nagkautang at sabi nung nagkautang, Boss, wala akong pambayad ngayon. Boss, pwede ba kung papatawarin mo ako? Magsisikap ako, bayaran kita sa susunod. Maya-maya, sige, dahil wala ka. Ako na may maaway tao, sige, mag-ipon ka muna. Habang yung pinatawad niya, naglalakad papunta doon sa kalsada, nakita niya yung may utang din sa kanya. Sabi niya ganyan, Uy, halika, bayaran mo yung utang mo sa akin. Dali, kailangan na. Tapos sabi, Boss, maawa ka na. Wala ako ngayon, mag-iipon muna ako para makabayad sa'yo. Hindi.
Pag hindi mo ko binayaran ngayon, ipakukulong kita, ipatatali ko ang lig mo, papahila kita sa kalabaw. O, di ba? Nasa parable yun kung inyong nabasa. Nakita niyo po yung nagpatawad, pero yung pinatawad ay hindi nagpatawad. Sa palagay niyo ba, siya ba ay ang banal na espiritu ba? Makakahinga sa buhay niya? O masusupukay siya dahil sa dumi ng ugali niya, na ang sabi niya, tinanggap niya ang Kristo, siya may katwiran, blameless, spotless, kung magsalita sa harapan ng mga tao, napakalinis na tao. Pero sa ilalim, mga kapatid, kaya sinasabi ko sa iyo, lahat tayo nagkakasala. Ang kailangan natin humingi ng tawad. Lord, kung ano pong nasabi ko, nagawa ko, patawarin niyo kami, upang ang banal na espiritu nakakakilos, upang hindi ka pa magsalita. Yung mga tao na mamagnet mo, na-attract mo ng glory ng Diyos sa buhay mo. Yun po ang katotohanan dito, mga kapatid. Kaya dito, na tayo po ay ini-indwell, nung tayo po ay nandoon ang banal na espiritu, nakakilos siya, doon siya maglalagay sa atin ng tatak ayon sa Ephesians 4:30, na ang sabi niya doon, na tayo tinitirhan, kaya nilagyan tayo ng tanda ng banal na espiritu. At doon papasok ang Acts 1:5. Alala niyo na ito? Dahil ikaw ay maayos ang buhay mo, nasusunod mo ang gusto ng dictation o dikta ng banal na espiritu sa puso mo, hindi mo sinusunod ang dati mong laman, yung dati mong gusto, yung dati mong kinalakihan. Mahilig kang magbarkada, mahilig kang gumawa ng kasamaan, hindi mo na yung pinapalakaran muli dahil binago ka na, sinusunod mo na ang dikta ng banal na espiritu. Ngayon, sabi ng Acts 1:5, ay doon ka makakakilala sa Diyos, at ang tawag doon, sabi doon, the fourth ministry ng banal na espiritu sa atin ay magsisimula pag ikaw ay nabautismuhan ng banal na espiritu. Paano binabautis? Tinuro ito ni David sa Sunday School, di ba? Yan chapter 3. Ang hangin, pupunta siya, nararamdaman mo siya, at pupunta siya sa, di mo alam kung saan pupunta. May sarili po siyang desisyon. Okay? Dito po ay, pagkatapos ng tayo regenerate, tayo ay binuhay na magmuli ng Panginoon, patay tayo spiritual, at tumira siya dahil nakilala natin ang Panginoon, tinirhan tayo, at ngayon tinandaan tayo ng banal na espiritu. Dito darating dahil may tanda ka na, ikaw nagpapakita na anak ka ng Diyos. Nung tinanggap mo ang Panginoon, automatic, you are baptized by the Spirit. Okay na po ba yung apat? Okay na, kayo nga mag-relate sa akin. Number 1, nung tayo ay, nakalimutan na kagad, di ba? Ang conviction ng Holy Spirit, nung tayo kinonvict sa John chapter 16, na-regenerate tayo ay nabago, nung tayo po ay, ang banal na Espiritu, binuhay tayo ayon Ephesians chapter 2 verse 1 and 2, tayo ay nakakilala. Kasi buhay ka na, hindi ka napatay spiritual, nakilala mo ang salita, narinig mo ang salita ng Diyos, nakilala mo ang Kristong Panginoon mo, tagapagligtas, at pagkatapos nung ikaw ay tinirhan ng banal na Espiritu, nung nakilala mo ang Panginoon, ikaw ay nagkaroon po ng tinandaan ka dahil ikaw ay isa ng born again o ikaw na ay tagasunudan ni Kristo, doon ka po na-baptize ng banal na Espiritu. Yan po yung sunod-sunod na pangyayari sa buhay natin once na tayo ay binago ng Holy Spirit, at ang Holy Spirit na ito nakatira sa ating buhay, siya po ay may kapangyarihan sa iyo sapagkat hindi natin pag-aarti ng ating sarili. Tayo po ay binayaran ng ating Panginoon. Kaya dito po papasok ang second point natin, ayon sa Ephesians 5:18, doon na siya pupunuin tayo araw-araw. May time na tayo malungkot. The reason why, nung umakit ang Panginoon, ay tinawag niya at inutusan niya ang Holy Spirit to comfort you. Alam niya ang kakayahan mo. Alam niya ang pray mo hanggang saan ang iyong weakness. At hindi ka niya bibigyan ng problema na hindi mo kakayanin. You know what? Sapagkat pag nandoon ka na sa problemang hindi mo na kaya, ang Holy Spirit at ang Panginoon ay tutuwangan ka at tutulungan ka na makaahon sa problemang ito. Po? So dito, ang sabi ng second point, Ephesians 5:18, na sabi niya doon, ay tayo'y dapat mapuno sa Espiritu Santo. Balikan natin 5:18 ng Ephesians. Okay? Huwag kayong magpapakalasing sa alak. Mga kapatid, sabi ko sa inyo, itong alak ay sometimes represent the Holy Spirit. Okay? Ay, Pastor, alak ba ito? Okay? Na ito ay labis na kalay. Pag sinabi pong alak na literal, di ba? Mayroong klase kasi ang alak dyan sa Biblia, mayroong mabuti, mayroong masama. At doon sa fermented at saka hindi fermented, ay mayroon po yan mga expiration. So magiging siyang suka pag lumagpas doon sa area ito. Kaya ang sabi po doon sa Bible, okay,
huwag kayo magpakalasing sa mga bagay na itong temporal. Okay? Kasi yung alak, pinipermit yan eh, di ba? Yung minsan, yung paa ang ginagamit. Pero ang sarap ng inumin yun, kasi ang sarap daw pagka paa ang ginamit, hindi machine. Kasi makasama yung mga ano ng paa doon, di ba? So, yung sa Old Testament. Now, yung alak na itong tinutukoy dyan, ang daming meaning. Pwedeng spiritual at pwedeng literal. Kung lalagyan natin ito ng, ang sabi nyo na wag, di ba? Sabi niya kasi wag. Be not drunk with wine. Anong alak ang tinutukoy dyan kung wag tayo magpapakalising doon? Ang sabi niya, kung ito man ay nagtitipo sa banal na espiritu, dapat mapuno tayo, dapat malasing tayo sa espiritu. Pero na lang sabi niya, wag, ano ang tinutukoy na alak dito? Ang alak na temporal, makalaman, at magkakasala ka. Yun po ang tinutukoy siguro dyan, di ba? Kasi sabi niya, wag eh, na ito ay labis kahalayan. Kundi ito pag pangatlong line, sabi niya, kundi mapuno kayo ng espiritu. So dito po ang ating feeling of the Spirit, mapapansin natin, after regeneration, indwelling, sealing, baptism, at dito na po yung darating na yung pagpupuno. Bakit kailangan punuin yun? Ibig sabihin, mayroon na. Kulang lang. Kasi pupunuin, di ba? Feeling, di ba? So dito ay, pagkatapos ng kaligtasan natin, okay, once and for all, tama na pa sabi dyan, chapter 10, my sheep hear my voice and I know them, they follow me, I give them eternal life. So, isa lang kaligtasan, wala na pong aagaw dyan. Maliban na ikaw ay hindi puno ng Espiritu Santo, kayo po ay nanghihina. Okay, sabi dito, immediately after salvation, once and for all, na tayo po ay ligtas na doon. Pero ang sabi dito ng verse, ini-exhort ng writer na tayo mga tagasunod ni Kristo ay dapat mapuno ng Espiritu Santo. Why? Okay? Sapagkat ito ay naiutos sa mga born again. Tayo yun. Hindi yung mga gaya-gaya. Ang talagang tinutukoy ditong mga tagasunod ni Kristo, yung mga naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Hindi sa pamagitan ng emotion. Sabi niya, siguro ligtas ako kasi nung winiwitnessan ako, yung aking balahibo tumayo. Wow. Ano yung, ang tawag sa ano niyan? Ghost ba? Eh, sino nagligtas sa kanya? Ghost. Tumayo yung balahibo, di ba? Hindi si Kristo. Eh kung ano-anong dahilan. So dito ay, sabi ng Ephesians 5:18, kung tayo ay nanghihina, ang banal na Espiritu magpapalakas, magpupuno sa atin, na dito po ay, ang requirement na ito, mayroong dalawa na utos. Una, negative command, sabi doon, at pagkatapos yung positive command. Ano ba ito mga ito? Okay? At dito natin tatapusin ito kasi mahaba na ako nag-preach. Ayaw ko naman sabihin nyo, punong-puno na, wala na intindihan. So ito yung tatlong simpleng utos doon o condition na ating makikita ayon sa Ephesians 5:18. Balikan natin ang 5:18 ng Ephesians, sabi doon, okay? And be not drunk with wine. Una. At ang sunod, ano ang susunod? Okay. Wherein exists, but be filled ang pangatlo. So itong tatlong itong ating condition o kaya siguro sabihin na natin itong requirement ng isang gustong ang banal na espiritu wag malulungkot sa kanya, ito ang ating laging tatandaan. Kung gusto mo ang banal na espiritu laging masaya sa buhay mo, ito ang gawin mo. Number 1, okay, may simpleng utos sa atin. Ito yung condition, ito yung requirement sa atin na upang tayo mapuno lagi ng banal na espiritu. Number 1, sa Ephesians 5:18, okay, sabi ng Ephesians 5:18, huwag kayong magpakalasing sa alak. Number 1, quench not the Spirit. Huwag nating bubuhusan ang Espiritu Santo. Pangalawa, grieve not the Spirit. At pangatlo, walk in the Spirit. Yan po yung tatlong usage na yan sa simpleng utos po dyan sa Ephesians 5:18 upang tayo magkapunuan ng banal na Espiritu. Ang ibig sabihin po itong mga words na ito, ayon sa 1 Thessalonians 5:19, nagkakaroon tayo ng commitment sa banal na Espiritu. 1 Thessalonians 5:19, tingnan po natin. Okay, 1 Thessalonians 5:19. Yan. Tingnan niyo po yan. Simpleng command sa atin. Kung gusto mong mapuno ka ng banal na Espiritu,
Huwag mo pong bubuhusan yung init niya. Halimbawa, galing ka sa trabaho, pagod na pagod ka, tapos may nakatabi ka sa pamamasahe mo, sa jeep o sa bus, tapos nakikipagkwentuhan sa'yo, ay opportunity na yun eh. Lord, Holy Spirit, use me. Di ba kaya binabagay ko sa inyo yung word na laging nawawala sa isip, yung Acts 1:8, nagiging tayong martir. Pagod ka na, gutom ka na, kung sasabihin, mamang driver, bilisan mo, gutom na ako, pagod na, gusto ko na matulog. May opportunity. Quench not the Holy Spirit. Sabi mo, tao, hindi kilala ang Panginoon. Ito yung pagkakataon na, Lord, Holy Spirit, use my mouth. Ipakilala ko sa Kanya ang Kristo ang nagliligtas. Quench not the opportunity of the Holy Spirit. Huwag nating bubuhusan yung init ng Espiritu Santo na nandoon na, katabi mo na, hindi mo na siya hanapin. Matagal naman yung biyahe, matraffic pa siguro, at maulan. That's the time. Isa sa, nung kapanahonan ako ay high school, isa sa lugar sa mga simbahan dito, napakasipag talaga na pagdating sa sulbining. Okay. Sana po makuha din natin ang mga style na yon. Kahit sa jeep sila, pag galing sa simbahan nila, pauwi na lang yan, nag-sulbining pa, nagbibigay pa ng tracts. Yung papa ni Brother Aba Pargas, nakarating yan dito, nakilala ko, pinakamatanda doon sa sa Calvary, at matangos ang ilong, Espanyol eh. Ang puti niya, kita mo sa kanyang balat na Espanyol, kaya si Brother Aba napakatangkad. Yung kanyang tracks dito, tuwing pag nagsisimbay, nakikita ko, naka-green siyang pulo, laging ang tracks niya ganyan kakapal. Minsan nakasabay ko umuwi, hindi siya naupo, katayo siya. Pag dadaan yung konduktor, palalagpasin niya, bigay siya. Pagkakataon nakipag-usap siya, sabi ko, ito pala yung sistema ng isang banal na espiritu na nakatira sa buhay niya. Hindi niya pinalalagpas yung opportunity. Hindi siya naupo, ang daming upuan, nakatayo siya. Para buwelo siyang mamigay ng tracts at may pwedeng kausapin, nagsasalita siya. 1984-85, hindi pa grabe ang mandurukot sa bus. Nung pumasok ang 90, nung ikakasal kami ni Mrs., nadukot yung aking pera dito at saka dito. Pero mo, ipiting ka ng mga tao, pag ganun, wala na lahat. Pagbaba ko sa estribo, nakita ko, uy, wallet ko yun. Nauna pa sa akin bumaba. Nung panahon, okay pa. Kaya namimigay sila noon. Naingkanyo ako noon. Minsan pag-uwi ko din, may dala na akong tracts. Ang tanong sa atin ngayon, kayo ba ay hindi nyo binubuhusan ng Espiritu Santo na may pagkakataon naman? Hindi mo na hanapin yung tao, nandiyan na sa harapan mo, kausap ka. What is your opportunity? Buhusan ng Espiritu Santo. Oh, huwag kang kumilos sa buhay ko. Bubuhusan kita ng malamig. Or, dahil lang sabi ng text, quench not. Huwag mong buhusan ng malamig ang init ng banal na Espiritu na nasa bibig mo, nasa isip mo, nasa buhay mo, para ang taong yan makakilala kay Kristo. Amen po ba? Hello? Okay na, hindi nyo na kaya. Okay, tatapusin ko na. Yan pala yung una, quench not. Ayaw mo sa verse, Ephesians 5:19, okay? Ay, yung pag sinabi mo, binubuhusan mo siya, nagsabi kang, ay siguro, pagod na ako saka gutom na ako. Mag-witness mo ba ako? You are saying no to the Holy Spirit. Pag-isipan niyo, matagal na tayo dito mga kapatid magkakasama. Mag-50 years na tayo. I hope and pray, ako po nagpipray na, sana po may dumadag sa amin na family. Kung maaari lang, itong 2 Bible study ko, madagdagan ng isang bahay. Sana, para bago mala tayo mag-anniversary, mayroon tayong ihahandog sa Panginoon sa kanyang anniversary. Hindi kailangan ng Panginoon ng pera. Ang kailangan ng Panginoon kaluluwa na ililigtas doon sa kapahamakan ng impyerno. Nag-iisip pa kayo noon, mga kapatid? Mag-anniversary ang Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng isang kaluluwa na ihahandog ko sa iyo. Hindi nang painan ng Panginoon ang pera mo. Sa iyo yan. Binigay niya yan para gamitin mo, para magkaroon ka ng feeling of the Holy Spirit. Ang kailangan ng Panginoon kaluluwa na ililigtas sa kapahamakan ng impyerno. Eh, sabi niyo, Pastor, tayo ang Panginoon nagliligtas. Yes, pero tayo ay ginagamit ang ating bibig. Why? Sabi ni Moses, Lord, ayoko magsalita kay Paraon. Hindi ako marunong magsalita. Ang talong-tal ako. Sabi ng Panginoon, sino nagkagawa ng bibig mo? Ikaw po. Sa verse 13, sabi niya, opo, Panginoon, susundin ko na po kayo. Eh, siya naglalang sa atin eh. Kaya dito po ay, pangalawa, grieve not. Yan na po. Okay, pangalawa.
Okay? Ephesians 4:30 pa rin. Okay? Sabi doon. Ang ibig sabihin ng grieve not, huwag nating gagalitin, pasasamain ng loob niya. Ibig sabihin, hayaan nyo ang banal na Espiritu ang patuloy nagkukontrol ng buong pagkatao mo. Sa pagsasalita mo, sa pakikisama mo, sa klase. Sige, sabihin natin, anong araw din, gano'n din ako, wala man akong laking baon na araw-araw. Pero dahil nakita niya ang aking 4 na kaibigan, tama, 4, na ako'y nagtuturo sa kanila ng illustrated Bible, pag magmimirinda na kami, nililibre nila ako. Wala ako sa kanilang naiambag kasi ang aking inaambag ay spiritual, sila naman sa physical. Kaya bawat kanto noon, bawat yung mga alulod, pag kami nagdadaan sama-sama, pag may 50 centavos at 25, isusuksok namin doon. Pag kulang kami, babalikan namin yung kulang tayo, ito kunin natin yung ating inimpok doon sa alulod. Kaya doon po ako nagka-interest na itong kaibigan ko to. Hindi ko man ito mabalikan pag ako'y may edad na, ngayong high school pa lang kami, kailangan maipakilala ang Kristo sa kanila. Kaya nga lang, yun lang nga po ang error ko ng araw, tinatakot ko sila sa pamamagitan ng siksik. Hindi ko alam kung natakot sila dahil kaya sila tumanggap siguro dahil takot. Pero hindi ko alam. At least ang maganda roon ay naturuan po sila. At doon ako nakakuha ng magandang commendation nung minsan na nagkakaroon po ng kaguluhan yung aming room, umakyat yung aming superiora at tahimik siya, ganyan. Ay nakita niya doon sa aking 4 na kaibigan at Bible ang hawak. Nasa likod ko pala. Sabi niya, very good. Okay? Mga kapatid, hindi dapat natin palagpasin ang opportunity. Bata ka, may edad ka, busy ka, pagod ka, quench not the Spirit. Hayaan mong magpatuloy siya magkontrol sa iyo. Kahit pagod ka, ay sino naman ang nagpapalakas sa iyo? Holy Spirit. Sino pag may lungkot ka, sino nagbibigay sa iyo ng comfort? The Holy Spirit. Wala kang talo. Sabi ko sa atin, manalo matalo, Holy Spirit pa rin ang kukontrol sa atin. And last but not the least, okay? Naalala ko lang yung bakit tayo napapalo pala. Pakibukas po yung Hebrews 12:5 and 6. Okay? Kapag ang mananampalataya, kayo at ako, are you listening? Isip pa ba kayo? Kapag kayo pala at ako ay hindi nakagawa, nag-fail tayo sa ating mga utos ng Panginoon tungkol sa pagpapapuno ng Banal na Espiritu, huwag nating bubuhusan, dapat siya ang nagkukontrol ng ating buhay. Ang nagagawa natin ay nakukontra natin ng Holy Spirit, mayroon pala tayong problema. Okay? Ito po ang gagawin natin ayon sa Hebrews 12:5 and 6. Sabi doon, at nakalimutan na ninyo ang pangaral na sinasabi niya sa inyo bilang mga anak. Anak tayo ng Diyos, sabi niya, anak ko, huwag mong ipagwalang bahala ang disiplina ng Panginoon. Huwag kang magpapalapabay kung ikaw ay sinasaway niya. Kaya nga po sabi ko sa inyo, kung bakit ako sumunod sa Panginoon, ayoko mapalo kasama ang pamilya ko. Sa inyong mga nagpaplano na magpamilya, huwag niyong hayaan na yung pagkakamali niyo, yung, may sinasabi niya sa ating Pilipinas ang tama sa kalabaw. Yung magulang ang nagkamali, ang nagsasaper ay ang kanilang, sino? Anak niyo, kawawa sila mga kapatid. Paano kung wala ka na? At hanggang ngayon nagdurusa sila. Kawawa sila dahil sa mali nating pagpasunod. Sabi diyan, di ba? Next verse. 5 and 6 po yan. Verse 6. Sapagkat ang nilidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarusahan ay bawat tinuturing na anak. Kaya pag nakita kayo na nagpapasaway sa Panginoon, paalalahanan nyo na may pagmamahal. O kaya naman, pag kahit talagang makinig, rebuke. Open rebuke is, kita nyo, alam natin, pero hindi natin ma-apply. Kasi nagiging tayong mga, hayaan mo siya. Wala tayong pakialam. Samantalang nandun ang Holy Spirit na nagkukonvict, nagkukontrol, at huwag nating bubuhusan. Last but not the least, sa Galatians 5:16 pa rin, balik tayo, na dito po ay patuloy tayong, conscious tayong nag-claim na ang Banal na Espiritu ay dapat hindi nalulungkot sa buhay natin. Galatians 5:16. Okay, sabi doon. Subalit sinabi ko, lumakad tayo ng ayon. Ito na po. Dito na tayo magtatapos para wala na tayong marami pang kung anong pag-isipan.
Ito lang word na ito. O, look at this. Number 1. Sinasabi po, sabi ng writer, di ba? Sinong writer ito? Mga taga-Galatian, sabi ni Pablo. Okay? Lumakad kayo, ano daw? Paano ang paglakad ayon sa Espiritu? Sa palagay nyo, natutuwa ang Espiritu Santo sa desisyon mo ngayon? Di ba? Sa palagay mo ba, natutuwa ang Espiritu Santo sa ginagawa mo doon sa opisina, sa iyong eskwelahan? Na samantalang napakalinaw sa Bible, seek first the kingdom. Yes, kinakanta pa natin, seek first the kingdom. Ang ganda po, inaawit mo pa habang lalaba ka eh. Alam, di mo rin ginagawa. Ano sabi ng verse? Subalit, di ba? This I say then, walk in the Spirit and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Kaya mga kapatid, ito po ay isang hamon sa atin ngayong hapon na dito, para wag nating magawa ang gawa, gusto ng mga flesh natin, lumakad tayo ayon sa Espiritu. Ano ba ang bunga ng Espiritu? At least magbigay tayo ng isa. Bunga ng Espiritu sa atin ay, pag punong-puno ka ng Espiritu Santo, ang unang lalabas sa iyo ay pag-ibig. Ang pag-ibig na ito, nakikita mo yung mga tao naglalakad na parang papunta ng impyerno lahat. Kaya minsan, gusto ko rin mag-preach sa palengke, kaya lang, lalabas, ikumpitesin ko yung nandyan eh. May talagang speaker, ang laki. Puro lang naman ganun, di naman nagsasalita. Doon lang kausap niya yung mga... minsan gusto ko nang mag-preach din dyan eh. Nahabag ako sa kanila araw, Martes, Biyernes, nagsasalubong-salubong sila. Puro sila papunta sa impyerno, walang pastor, walang nagtuturo ng kaligtasan. Pero sabi natin, puno tayo ng Espiritu Santo, hinahayaan natin na buhusan ang init ng Espiritu Santo sa atin, kaya hindi natin magawa ang nais niya. Okay? The Holy Spirit living in us, be filled. Sabi doon, di ba? Sabi doon na ating tatlong simpleng requirement, condition sa atin ay quench not. Number 2. Yan, di ba? Grieve not. Huwag natin gagalitin. And pangatlo, lumakad ayon sa Espiritu. May natutunan po ba kayo? Tayo po magsita tayo. Awitin muli natin mga kapatid ang Holy Spirit, thou art welcome. Hari nawa sa pamagitan nito. Minsan, magpipray ako na, how to worship the Holy Spirit. Pastor, pwede ba sa amin? Yes! Diyos yan eh. Okay? Dito tayo magtatapos sa awitin. Holy Spirit, thou art welcome. Okay? Holy Spirit, ready? Sing. Holy Spirit, thou welcome in this place. Holy Spirit, thou welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Lord, in thy presence is healing divine. Amen. No other power can save, Lord, but thine. Holy Spirit, welcome in this place. Thou art welcome in this place. Bago tayo mag-pray, iham niyo po ito, yung nasa sa ulo. As we hum the song, go. Kailan natin huli na pinasalamatan ng Banal na Espiritu pagkatapos tayong iligtas? Pagkatapos siya tayong baguhin, linisin sa kasalanan, kailan mo siya isinama para ipangaral ang kaligtasan? Ang Banal na Espiritu siyang nagpupuno sa atin, nagbibigay lakas, nagliligtas, nagko-comfort. Baka naman ang kabaliktaran, binubuhusan natin ang Banal na Espiritu na may
may pagkakataon tayo, pero ano ginagawa natin? Saka na, bukas na. Patawarin nawa tayo ng Banal na Espiritu sa ating pagbubuhos sa Kanya ng lamig, sa Kanyang init sa ating buhay. Siguro ang ating hingiin magmula ngayon sa oras ito hanggang bukas, Lord, sa nalalapit naming 50th year anniversary, Banal na Espiritu, gamitin mo ako sa ating kamag-anak. Makakilala sa inyo upang may handog ko po siya ang kanyang buhay sa inyo sa aming 50th anniversary sa lugar na ito. Wala na pong maghaham, tayo po'y manalangin. Nagilang Diyos, salamat po sa napakagandang mensahe patungkol sa Banal na Espiritu na wag naming bubuhusan, wag namin siyang pipigilan at magpatuloy siyang magkontrol ng aming mga puso. Hindi kami ang nagkukontrol sa Kanya. Panginoon, tulungan niyo po kami sa aming nalalapit na anniversary, Panginoon. Gamitin mo po kami, Banal na Espiritu, na magsalita. Kayo ang aming kapangyarihan, sabi ng Acts 1:8. Natanggap ka namin bilang aming kapangyarihan. At sa aming pagsasalita, ikaw ang aming comforter, ikaw ang aming kapangyarihan, na kayo nagkukunbik ng mga taong nakakausap namin. Kinikilala nilang sila ay makasalanan at mahuhulog ng impyerno ng kaparusahan ng kanilang kasalanan. Pero salamat, nandiyan ka para gisingin sila, baguhin sila, at sila ay makakilala sa Diyos upang magkaroon ng kaligtasan. Gamitin niyo kami, Panginoon. Baka yun ay aming kamag-anak, baka yun ay aming kaibigan, baka yun ay aming katrabaho. Lord, bigyan niyo po kami ng wisdom at yung Banal na Espiritu na nakatira sa amin ay siyang maging naming karakter na maging manhid kami sa lahat ng gagawin dahil ang nagkukontrol sa amin ng Holy Spirit. Maraming salamat po sa gabi ito. Salamat sa dumating na pagpapala. Salamat sa paparating. Salamat sa mga nirevive mo mga kapatid namin ng Lahina. Kayo po magpatuloy. Kayo magkontrol ng aming puso, Banal na Espiritu. Kayo po ang aming kapangyarihan. Maraming salamat po. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.